Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa masulok na mundo? Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ito nga po, mga kababayan, Korte Suprema nagsalita na. Nag-utos kay Romualdez at Escudero na sagutin ng 10 araw ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Oh. Bago natin panoorin ang buong video, mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito, panoorin na po natin, mga kababayan, ang sinabi ng Korte Suprema. Good afternoon. The Supreme Court en banc, during its session today, February 25, 2025, acted on the following matters. In the case of Sara Duterte versus House of Representatives et al., Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the 4th impeachment complaint against her. She claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. The court required the House of Representatives, its Secretary General, Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. In the case of Francis Leo Marcos versus Comelec, the Supreme Court on January 21, 2025, issued a TRO preventing the COMELEC from declaring Francis Leo Marcos a nuisance candidate in the 2025 elections. The court ordered Marcos to show cause within 48 hours from notice why he should not be cited in contempt for his actions, which tend to bring the court's processes into disrepute or disrespect. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleading section of the Supreme Court website. Thank you. Maraming salamat po, Korte Suprema, sa balitang ito, mga kababayan. So, eto si Romualdez at Escudero ay may sasagot kaya dito, patungkol nga dito sa impeachment complaint labang kay VP Sara Duterte. Ito naman po, mga kababayan, may pasabog po si VP Sara Duterte na hindi po maraming nakakaalam nito. So panoorin po natin ito, mga kababayan, ang buong video hanggang sa matapos po para malaman po natin ang buong katotohanan. Mga kababayan, ipakalat po natin ito, kung ano ang mga totoong nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. So ito po yung pasabog ni VP Sara Duterte na hindi po pinapakalat ng mainstream media. Ayan po ang totoo, mga kababayan. So panoorin po natin ito, mga kababayan. Okay? Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction.
So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Oh, tignan nyo ho yun, mga kababayan. Diba ho, kung ano yung mga ginagawa dyan sa, sa Kongreso ng mga to. So ito ho yung pinapaliwanag ni VP Sara Duterte na hindi ho alam ng iba ho na ito ng mga kababayan natin. Ito po yung tunay na nangyayari. So makikita niya, in-explain niya po yan, mga kababayan, kung ano yung mga nagiging transaksyon sa loob. Patungkol nga ito sa budget na ginagawa nila. Yan po, pakinggan po natin itong sinasabi ni VP Sara Duterte na totoo nga nangyayari ito. Kaya nga ho siya nag-resign ho dyan sa DepEd dahil sa mga ganitong budget na mga anomalya. Tignan mo ba naman, 5 billion tapos dinagdagan nila ng 10 billion para maging 15 billion. Ano yung paghahati-hatiin nila? Dahil nga dyan, kontra si VP Sara Duterte sa korupsyon, mga kababayan. Yan po ay tunay na nangyayari, mga kababayan. Kaya marami hindi ho nakakaalam nito. Kaya ito, pinapakita ko nga ho sa inyo kung ano yung mga explain niya tungkol nga dito sa mga nangyari dito sa mga tulonggis na sa Kongreso na ito, mga kababayan. Dahil sa kanya, na gusto siyang patalsikin. Dahil nga ayaw nila malaman itong mga pinaggagawa ng mga tulonggis na mga congressman nito. At ni Tambaluslos. Diba ho? Sige po, tuloy po natin. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. So, ayan po yung nakikita natin, mga kababayan. Gumagawa sila ng, eto nga, BICAM report, enroll bill, na ganito yung amount. Nagkaroon ng mga blanco yan, di ba ho? Pero, pagdating ho sa GAA, nag-iiba ho yung, yung amount. Ganyan ho ginagawa nila. Ganyan ho ginagawa nila. Kaya ito ho, nagugulat si VP Sara Duterte sa mga pinaggagawa ho nila. Hindi na ho siya nagugulat kasi nga nagawa na ho nila itong mga ganitong bagay. So, paulit-ulit ho yan. Kaya ho, ito, gusto na talaga nila matanggal tong si VP Sara dahil nga na-expose na ho sila, mga kababayan. Di ba ho? At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo,
Sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. Grabe ho talaga, no? Sila pa ho talaga ang nasusunod dyan, mga kababayan. Ano ho masasabi nyo dito? Sa sobrang, alam nyo, di ba nakakapang ano po, nakapanggigil ng mga ginagawa na itong mga mga crocodile na to. Sobra ho talaga. Dapat ho talaga ito mapatunayan talaga eh. At dapat ito hindi ho pinapatagal to mga kababayan eh. Kasi tayo ho kawawa mga kababayan. Tayo kawawa dito. Ito yung sinasabi ni BP Sara Duterte, mga kababayan. Kaya ito, tulungan ho natin ho siya. Kaya ako nga ho siya minsan na pinagtatanggol sa inyo dahil ang alam ko po alam ko po na wala siya talagang ginagawang masama. At hindi ho talaga yung siya ang ang talagang nagloloko dito. Hindi ho. Yung mga nasa kongreso ho, mga kababayan. Ito ho, garapalan na ho talaga to mga kababayan na panloloko sa atin. At ang ginagawa nga talaga, ang masakit dito talaga, yung pera ho ng taong bayan. Ang ang kinukuha ho mga kababayan eh. Di ba ho? In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024,
ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the gap came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Makikita natin na let's stick to our plan, atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So, yan po mga kababayan. Ito po yung pasabog ni VP Sara Duterte. Kaya pala siya nag-resign dito sa DepEd dahil sa mga kalokohang ginagawa ng mga congressman na to, mga kababayan. So, ito mga kababayan, ang pag-asa lang po natin dito ay dito sa halalan na to na PDP laban. Iboto po natin sila. Straight po yan para may pagtanggol po natin ang BP Sara natin, mga kababayan, na hindi ho siya matanggal sa pwesto. Yan lang po. At sana po manaig po ang tama kaysa sa mga masasama talaga, mga kababayan. So, mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa video na to? Mag-comment lang ho kayo. At syempre po, huwag ho kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa another update po sa mga nangyari sa ating sa ating bansa. Maraming salamat po at mag-ingat po kayong lahat.